Mga buhing santos, welcome sa itong CFD Dasdas Iluguson at Dr. Kev, researcher, author, and Jewish author. Ining putuha, ito pag-isgutan ang religious deceivers. Now, timan na to, nga ang highest form of deception, mo kining gitawag o religious deception. Pinakalawang kini. Naroon sa ba ang mga components, mga timailhan, nining religious deceivers? Mao kini ang gi-warning sa Numeros, in the books of Numeros, chapter 22 to 24, in the book of Prophet Jeremiah, chapter 28, in the book of 1 Kings, chapter 18, o sa libro ni Propeta Ezekiel, chapter 13. So dinhi giat-at adunay upat ka mga timailhan nga dunay religious deception o kini mo'y atong timan-an nga dili kita malipat. Kaya tumong niini ang tao dili makatultol ngadto sa gingharian sa Dios. Bungkagon ang gingharian sa Dios, lipaton ang tao, gitawag ng deception. Kaya gatuo ang mga tao na insakto kini, pero di ay usa ka paglimbong, paglingla, ginamit ang religious, ang biblical na mga basihanan, pero di ay ang tao paglipat, paglimbong, na dili siya makasud, makarianto niya ng gingarian sa Diyos. Number 1. Diya sa warning sa libro sa Deuteronomy, chapter 18, verse 22. O sa warning sa libro sa Galatia, chapter 1, verse 8. Ugon sa bakini, mao kini ang mga pagtudlo nga wala gyud mahisibo sa church teachings o sa mga biblical truth. Naging sa badiyay ang gitugyanan, niya nagyod na pagtudlo, correct teaching. Mao kini ang church authorities. Mateo 28, versikulo 19, ngadto sa 20. Ang gitagaad kagahom sa Dios mao ang mga tinugyanan from the apostles downward sa mga church authorities kaparian. Hebrew 8, verse 2, Mateo 28, 19 at 20. Naniputuha karon, doon na ba'y misiman ni ini? Yes. 1 Corinto, 1 Juan, chapter 2, verse 18 to 29, doon na nigawas, gikan sa gingharian sa Diyos. O paggawas pa ni ini, nangitag pamagi, giatake ang gingharian sa Diyos. Nagtudlo og sukwahi sa gitudlo sa mga apostoles. O mahinundan nga diha sa Galatia chapter 1 verse 8, may warning si San Pablo. Nabisan ang anghel sa langit manaog dinhi sa yuta. O magatudlo sukwahi sa gitudlo sa mga apostoles, ipatunglo kini. So ang grupo sa mga false prophets, miyabot na kini 49,000 ka mga Protestant religious denominations. All attacking against the kingdom founded by God. Giguba ang mga pagtulunan nga mao'y gipreserve sa mga apostoles. O busa, mao kini ang religious deceivers. Gitudlo nga walay Santissima Trinidad. Gitudlo nga si Kristo dili Dios. Gitudlo nga walay mga santos. Gitudlo nga walay Sagrada Familia. Gitudlo batok sa mahal nga Birhen. Gitudlo nga walay 7 ka sakramento. Gitudlo nga Bible alone. Gitudlo nga grace alone. Gitudlo nga faith alone. Kini uguban pa mo'y mga sayop nga mga padudlo, gilugaw, gilubog ang official teachings
of the Christ-founded church. Mao ni ang religious deceivers, false prophets. Giwarningan kini sa Galacia 1:8. Bisan ang anghel sa langit, manaog din sa yuta. Ug magatudlo, sukwahi sa gitudlo sa teaching authority na gitagkaang gahom sa Dios. Ipatudlo kini, ipatudlo. Number 2, timailahan. Nagatpuyo kini against the process of sanctification. Unsa ba? Gibabagan ang process, gibabagan ang tinguha pagsantos sa katawhan. Nanunsa ba di ay ang katuyuan na gitukod man sa Dios ang iyang gingarian para masantos ang tao. The purpose is to produce saints, mga santos. O duha ka klase sa mga santos. Mga santos na tuwa sa langit. John chapter 14 verse 2 to 3. Ngano kay kining kalibutan ni apakita ni ining na ilawom sa ganaan sa gingarian ni Satanas. Busa ang mga tao ng mga matay nga iya sa Diyos. Dadon sa langit. John chapter 14 verse 2 to 3. Ikaduha, mga buhing santos. So kung kining kalibutan makanker na, mabuntog na ang tanang mga limbong nining kalibutan, and the first highest mao ang religious deceptions. Kung mabuntog ng kini. Niya ka na, gipasaligan sa Dios, Revelation 12 verse 11. Revelation 20 verse 1 to 3, gapuson si Satanas. All his sinful structures will be put to an end. Mabungkag kining tanan. Busa, kung mahitabo na kini, then the period of the new heaven and new earth, bagong langit o bagong yuta. Niining puntuha, ang magapuyok ni ini mga piniling katauhan sa Diyos. O mo na kini resulta sa world transformation, paragraph 1048, Catechism of the Catholic Church. O nausap kini sa paragraph 1049 of the Catechism of the Catholic Church na doon na niya new breed of families, mga buhing santos na mga pamilya, mga anak, mga perfect na. Niining puntuha, mga buhing santos. Revelation 21 verse 4, wala na'y mga sakit, wala na'y kamatayon. May balik ang original plan of God, deathless society. So niining puntuha karon, ang mibabag niini mao ang false prophets, religious deceivers, meridbility sa gingharian sa Diyos. Insa man ni 49,000 ka mga Protestant religions. O kining 49,000 Protestant religions in coordination with the 10,000 non-Christian religions, wala kini sila'y pagtuo sa sanctifying grace. Kining sanctifying grace, mao kini ang grasyang makasantos. So unsa kining grasyang na makasantos, mao kini ang atong relasyon ngadto sa Dios. Langit niya kita nagbungkal ka na tungod sa disobedience, tungod sa sala. Busa, gipasumpay kini para may balik ang atong relasyon o kini pinaagi sa sanctifying grace, grasyang makasantos. Ug aron kini masumpay ngadto sa Dios, mao kini grasyang makasantos para pagsantos sa tao. Una, mao ang bunyag, baptism only in the Christ-founded church.
So kining mga bunyag nga gihimo sa 49,000 ka mga Protestant religions invalid, null and void. Ngano Efeso 4 versikulo 5 ngadto Efeso 4 versikulo 4 ngadto sa 6, there is only one God. There is only one baptism o sa bunyag. Therefore, ang mga bunyag outside of the kingdom of God, outside of the church founded by God, is null and void, no effect. Ngano, there is only one kingdom of God. O ang bunyag is membership to the kingdom of God. It is registration in the kingdom of God. Kining mga bunyag gagihimo sa 49,000 ka mga Protestant religions, mao na'y pagsapaw, usurpation of church authority. Mao na ang religious deception. Unya, humani ning bunyag, mao nang confirmation. Walay confirmation sa mga Protestant religions. And during the confirmation sacrament, pagkonfirma, obispo may kumpirma niya na. Ang ipabuhagay sa Diyos ang 7 kagasa sa Espiritu Santo. Ug unsa kining 7 kagasa sa Espiritu Santo, mao na kini pagbuhagay ngadto na sa actual graces. So ang actual graces mao na kini mapurma kini og crucifix. So sanctifying grace, 7 sacraments, o diha pag-confirmation niya na ipalatay sa Diyos ang 7 gifts of the Holy Spirit. O diha pagpalatay na niini din hinalsan ang actual graces. O kining actual graces, mao na kini ang gitawag o mao na kini ang fruits of the Holy Spirit. So ang mga bunga sa Espiritu Santo, so kini 7 kagasa sa Espiritu Santo, sanctifying grace. O diya kini na karon, the 7 sacraments. Mamunga na kini o sanctifying graces o kini 7 gifts of the Holy Spirit. Nini putuha karon para na sa actual graces mao ang fruits of the Holy Spirit. Now, angay na ito natin ang Espiritu Santo resides only in the Christ-founded Church. Diha sa Hebrew chapter 8 verse 2, bipadayan ng Diyos na ang Espiritu Santo, ang Diyos mupuyok lamang sa balay na tinukod sa Diyos o dili tinukod sa tao. Nagkaroon ang 49,000 ka mga Protestant religions, ang 10,000 ka mga non-Christian religions, all these religions were founded by men. Pagkatana, mupuyok ba ang Diyos niini? Dili. Na sa buhat Acts chapter 7 verse 48, Acts chapter 17 verse 24, dili mupuyok ang Diyos niini. Ubos ang Espiritu Santo, dili mupuyok ni anang relihiyon na tinukod lamang sa tao. Ug asa naman mupuyok ang Espiritu Santo adto sa tinukod sa Diyos. 1 Corinto 3:16, 2 Corinto 6:16, Colosas 1:18, Efeso 5:23. So, nilin po ito hagkaroon. Pagpuyok na sa Espiritu Santo only in the Christ-founded Church. Ngano? Kay maukini ang mystical body of Christ. Upos sa pagpuyok sa Espiritu Santo, niyanang ginaritan, niyanang simbahan na gitukod sa Diyos, then
ang Holy Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, dili mabuwag. Busa, sa gitukod sa Diyos, God the Son, ang Espiritu Santo nagauban. And therefore, any religion, all those religions outside of the Holy Trinity, outside of that founded by Christ, the Holy Spirit, dili uban. O kung ang Espiritu Santo dili uban, wala diha ang pitutang gasa sa Espiritu Santo. O niining kutuba ang fruits of the Holy Spirit, ang sanctifying grace, ang actual graces, na mauntag kini ang muhatod na makapasantos sa tao. Dili ka na makapuot sa Protestantism. O mo'y hinungdan hangtod karon, walay bisan usa na nahimong santos sa mga Protestante. O mao kini ang religious deception. Gilingla ang 1 billion ka mga Christians nga nasud nining 49,000 ka mga Protestant religions. Gilingla ini. They are deceived. Busa may warning si San Mateo chapter 7 verse 16 to 20. Masakit to ng kahoy, di mamunga. Busa, walay mahimong santos. And that's the very reason. Ikatulog, ang mga mensahe dini karon ng mga false prophets, mao gyud ang pagtuis, mao gyud ang paglingla na ay warning na daan si San Juan. 1 Juan chapter 4 verse 1 to 3. So unsay warning ni San Juan chapter 4 verse 1 to 3, dunay mga religious deceptions na ang mga limbong gitinaw kini ni San Juan. 1 Juan chapter 4 verse 1 to 3. Gitinaw kini ni San Juan. Niya, mga igsoon, ayaw ninyo tuhuki ang tanan nagpatuko ng Espiritu anaa kanila. Kundi usisahan ninyo kung gikan bagayong kini sa Diyos ang Espiritu anaa kanila. Kay daghan ang dili matukod nga mga propita nga mitungha sa tanang dapit. Mao kini ang warning. Ubos sa karon, dinhi gipadayon nga dunay pretension of righteousness. So kini religious deceivers nagpakli-pakli sa balaang kasulatan. Unya nining puntuha nagaingon warning ni San Pablo 2 Corinto 11:14. Pabantay ka mo kay si Satanas makahimo sa iyong kaugalingon nga anghel sa kahayan. O kining anghel sa kahayan nining puntuha malibungan ang katawhan. Natuman kini. Kay si Martin Luther during his time sa Protestantism, gideklarar ka na ang Age of Enlightenment. So, sa Age of Enlightenment, Angel of Light. So, giplastar na kunuhay na landagan ang mga tao in protesting against the kingdom of God. Ginawang usab ka na ang Age of Reformation, meaning gikoreksyonan kunuhay ang gingalian sa Diyos, which is pride. Isaiah 14 verse 12 to 14. Mao kini Lucas 18:14 ang magpataas ipropose. Mao kini ang sistema giunsa nga gud-on gyud libugon gyud ang katawhan. Mao na kini ang religious deception. Ubusa nahimugso gyud. Pinagi sa Martin Luther sa iyang pag-ingon, faith alone, Bible alone, grace alone, lingla ang mga tao. Mao na ang religious deception. Grabe ka, gilid. The use of sophism. Ang sophism, apparently correct but actually wrong. Tanawo ni mo marag mao, pero dakong limbong
Mao na ang religious deception. So kining tanan gito is ang teachings of the church o kining mga pagtudlo sa simbahan preserve kini sa Catechism of the Catholic Church. Gibungkag ang gitudlo sa giharian sa Dios nga niya ang patik sa Catechism of the Catholic Church. Religious deceptions. Ubusa kamo nga mga pastors sa 49,000 ka mga Protestant religions. Get ready. Kaya tubangon kamo sa Catholic faith defenders for eschatological apologetic debates. Ipamatuod ang kamatuuran mao kini ang Catholic faith defenders defend against Satanism to all sanctifications. Unya kining tanan gitinaw sa Roma 16 versikulo 17 ngadto sa 20. Ni ay pasilaan ni San Pablo. Hangyon ko kamo mga igsoon nga magbantay o maglikay kamo niadtong mga tao nga mubahin-bahin o samok kaninyo pinaagi sa pagsupak sa pagtulunan nga inyong dadawat. Pagsupak. So kini karong religious deceivers mao niya mga false prophets. Nining kultuha karon unsay nahitabo. Dinhi ilhang ipasalaan ang katawhan. Gupo nila, atakiho nila ang mga gitudlo sa mga apostoles. Muna trabaho sa Protestantism, attacks against sa mga gitudlo sa mga apostoles. Unya, atakihon ang Holy Trinity. Atakihon sama sa Iglesia ni Cristo, atakihon si Cristo na dili Diyos. Atakihon ang mahal na Virgen. Atakihon ang mga larawan. Atakihon na dili mo kumpisal. Atakihon ang bunyag. Atakihon tanan nilang mga pag-atak. Maunit ang giingon ni San Pablo. Pagbantay ka mo. Niyatong mga tao nga mubahin-bahin o mosamok ka ninyo pinaagi sa pagsupak sa pagtulunan ninyo na dapat. And mind you, nining tutukan, apologetic, eschatological debates, kamo kay inyong man nagibungat o inyong gihukman ang mga doktrina, ang gitudlo sa mga apostoles at tubang kamong tanan, and we will have eschatological apologetic debates. The Catholic faith defender will defend every teaching gitudlo sa simbahan. Wapon kini. And so, nining puntuhan karon, may padaya biwarni si Propeta Ezekiel, chapter 13, verse 10. They are seeking not to glorify God, but for themselves. Kining mga religious prophets, kining karong false prophets, nang tuyo lang paglawgaw, paglubog. They are religious deceivers. Ang katuyuan lang nini para lang sa kaugalingon. The demon of deception. What mean ka na? Giko ni Archbishop Alberto Oy atong yun sa pag-launching, pag-blessing sa gitawag St. Michael Exorcism Center sa Lila, dito sa Lila, Bohol, sa led by Reverend Father David Gitcano. Gideklarang yun ni Archbishop Alberto Oy. Efeso 6, 10 sa 12, ang atong kaway mo mga limbong ni ining kalibutan, and now we are fighting against religious
deceptions. Pinaagi sa Catholic faith defenders. Nini po ito karon. Kining mga false prophets. We are motivated by making religion, number one, business, lucrative business. Giwarningan kini ni San Pablo, 1 Timoteo chapter 6, verse 3 to 5. Gihimo ninyo nga number one, negosyo ang pagtuo. You make religion as a lucrative business. Una ka na sa 1 Timoteo 6:10, ang pagkamay-maon sa salapi, mahinungdan sa pagpakasala. Gigamit ninyo kini, pinaagi sa tithing system, o kini tithing system, mandatory, obligatory. Gigamit ninyo kini. 10% matag membro, matag buwan ng income. And that tithing system is not applicable during Christ. It was only applicable in the Old Testament but not in the New Testament. Kini mo'y gihindungdan inyong gigamit, gihimong negosyo ang reliyon, gikondenar kini sa Diyos. That is religious deception. Mabungkag kini. Revelation chapter 12 verse 11, by the blood of Christ and the apologetic truth sa kamaturan ni Sangyaw nila. Santos, 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 fiat